Assalamualaikum and good afternoon everyone. My name is Farhana Salipada Kasan and this is our topic for today. Our topic is all about rural cooperative development centers. So, rural cooperative development centers are organizations that support the formation and growth of cooperatives, which are business owned and operated by the people who use their services on work there. So, ang cooperative development centers ay ito yung mga organisasyon na kung saan sila yung nagbibigay support para mapalago ang kung ano man yung nabibigay nilang tulong sa mga business owner or example is nagbibigay sila ng puhunan sa isang tao o pamilya na mababa lamang yung kinikita, yung mga lower income na mga tao. Yun yung mga nabibigyan nila ng mga benefits para mabigyan sila ng guide para mapalago pa nila lalo yung mga businesses nila. These centers provides resources, training, technical assistance, and other support to help communities establish and sustain cooperative expenses. So ito sila is they have a contribution of cooperative in rural economy. Ang naiko-contribute nila sa rural economy is number 1 is provide credit facilities. Number 2 is housing facilities for lower income groups. Number 3 is help consumers get affordable products. Number 4 is assist small businesses to stay profitable. Number 5 is share profit among members. So they often focus on sectors like agriculture, housing, worker-owned businesses, and consumer cooperatives. Assalamualaikum and good afternoon. I'm Shari May Salazar and this is the continuation of the discussion of my partner Farhana Kasan, which are the often focused on sectors in rural areas. Number 1, agriculture. Ang sektor ng agriculture ay napakamahalaga sa lipunan at ekonomiya dahil ito ang nangungunang sumusuporta or pinagkukuhanan ng source of income ng marami. So maraming mga klase ng organization o cooperative ng agriculture ang pumapasok sa mga rural areas para mag-implement ng kung ano-anong makakaganda or mapapagkukuhanan ng pangkabuhayan ng mga tao. So isa na dito sa mga halimbawa ang Agrarian Reform Cooperative. Ang purpose ng organization na ito ay para tulungan ang mga communities or mga magsasaka sa rural areas. So marami silang mga program or activities ang ipinapatupad sa mga tao. Nandun na yung binibigyan ng kapital ang mga tao, binibigyan ng pananim at marami pang iba. Second is housing. In the rural areas, there are so many families na walang mga disenteng tirahan nang dahil sa kahirapan at kakulangan nila ng source of income. So dito, may mga housing cooperative ang mga gobyerno or di kaya na NGOs na kung saan tinutulungan ang mga communities sa rural areas. So binibigyan sila ng pabahay katulad halimbawa sa farm housing. So ang purpose nito is para matulungan yung mga walang bahay sa mga rural areas. Katulad dito sa amin na nalagyan ng 50 housing mula sa farm at pinamigay sa mga mahihirap. And dahil doon, unti-unti nang nai-implement
ang aming lugar dahil sa kung anong-anong mga cooperative center ang pumapasok at namimigay ng support para sa mga mahihirap. Third is worker-owned businesses. So, naitutulong ng cooperative development centers sa mga workers-owned businesses is ang provide ng mga iba't ibang klase ng sources, expertises, at mga guidances. So, nag-o-offer din sila ng mga business planning, legal advice, financial management, marketing strategies, at higit sa lahat, operational support. So, minsan, nagpapa-seminar sila sa mga tao or communities ng rural areas para turuan at tulungan yung ibang mga nagnenegosyo or gustong magnegosyo kung paano nila mapalago ang isang business. And the last one is consumer cooperative. So ito naman ang purpose nila ay para tulungan ang mga consumers ng mga strategies para makasave sa kanilang pang everyday support. So tinutulungan nila ang consumers na makabili ng mga product na affordable prices lamang. So that would be all. Thank you.